Alam na natin ang nangyari sa huling part. Ang standoff sa harap ng gate ay nauwi sa isang madugong paghaharap. Si Guillermo, sa kanyang obsession na wag mawala si Victoria, ay hindi nagdalawang isip na saktan si Dr. Leonardo. At ngayon si Victoria, heto siya, nakakulong, sugatan ang puso at puno ng guilt dahil sa lahat ng mga nadamay sa kanyang kagustuhang lumaya. Ano pa ang kayang gawin ni Guillermo para mapanatili si Victoria sa kanyang tabi? At si Victoria, paano siya babangon mula sa pagkawasak na ito? Lalo na ngayon nakita niya ang malupit na mukha ng lalaking kinamumuhian niya. Grabe guys, ang bigat ng bawat pangyayari. Handa na ba kayong malaman ang sinapit ni Dr. Leonardo at ang susunod na magiging hakbang ng ating bida sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa? Tara, simulan na natin. Victoria POV. Guillermo, mula noon hanggang ngayon, baliw ka pa rin, gago ka pa rin para ipilit ang gusto mo sa babaeng ayaw na sayo. Galit na sigaw ni Dr. Leonardo kay Guillermo at hindi pa ito nakontento. Talagang nilapitan pa nito si Guillermo at malakas na itinulak. Isang nakakatakot na pagngisi naman ang kumuwala sa labi ni Guillermo at galit na hinawakan sa kwelyo si Dr. Leonardo. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam na matinding takot. Nagkakainitan na ang magkabilang panig ng dahil sa akin. Magkamag-anak sila at hanggang maaari ayaw kong mag-away sila. Pero anong magagawa ko? Paano ko sila aawatin gayon nandito ako sa loob samantalang sila ay nasa labas ng gate? Tama na! Tama na! Ano ba kayo? Hindi na kayo mga bata para mag-away ng ganyan! Narinig kong sigaw ni Dr. Vida. Pilit itong inaawat ang dalawa pero wala talaga eh. Hanggang sa nakita ko na lang na bigla na lang sinapak ni Guillermo si Dr. Leonardo. Alam ko kung anong kailangan mo kaya ka nandito. Akala mo ba nakakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin itong nakalipas na 5 taon? Itinago mo sa akin si Victoria at pinaniwala mo sa akin na patay na siya. And now, alakas ng loob mo para magpakita sa akin? Ha? Galit na sigaw ni Guillermo kay Dr. Leonardo pagkatapos niya itong suntukin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng matinding takot, lalo na nang makita kong galit sa mga mata ni Guillermo. Tama lang sa'yo yan. Bakit mo ba kailangang ipilit ang isang bagay na hindi na pwede? Hindi mo ba napapansin? Ayaw na ni Victoria sa'yo. Gusto niya nang makaalis sa poder mo. Bakit ayaw mo pa rin siyang payagan? Galit na sigaw ni Dr. Leonardo dito. Dahil akin lang siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyong lahat na akin lang siya? Galit na sigaw ni Guillermo dito. Pakiramdam ko biglang nanghina ang aking tuhod dahil sa aking narinig. Ibig sabihin ito, hindi na nga ako makakaalis pa sa poder nitong si Guillermo kahit na ano pang gagawin ko. Ano nang mangyayari sa akin? Balik na naman ba ako sa dati? Magiging laruan na naman ba ako nito? God, ayoko nang mangyari pa ulit yon. Wala na akong ibang gusto ngayon kundi ang makamit ang kalayaan mula sa mga kamay nitong si Guillermo. Gusto mong makaharap si Victoria? Pwes, pumasok ka sa loob. Pumasok ka sa loob para makita mo kung anong hinahanap mo, Leonardo. Galit na wika ni Guillermo at pagkatapos noon, sinenyasan nito ang mga kasama nitong mga tauhan na hawakan si Dr. Leonardo. Ipasok niyo siya sa loob dahil hindi pa kami tapos ng lalaking yan. Utos nito sa mga tauhan nito. Pagkatapos doon saka palang binuksan ng mga gwardya ang gate at hindi ko mapigilan na mapaluha na mapansin ko na parang hayop na kinaladkad ng mga tauhan ni Guillermo, si Dr. Leonardo. Si Guillermo naman parang hari na naglakad papalapit sa akin. May Senyorita Victoria. Grabe, kakabalik lang ng alaala mo kanina. Pero nagtangka ka na kaagad na takasan ako? Bakit? Ayaw mo na ba talaga sa akin? Ayaw mo na rin ba sa mga anak natin? Talaga bang wala ka nang nararamdaman na kahit nakatiting na pagmamahal sa kanila? Seryosang wika nito sa akin habang kitang-kita kong nag-aapoy na galit sa mga mata nito. Guillermo, anong gagawin mo sa kanila ha? Pakawalan mo sila. Ano ang gagawin mo sa kanila? Naluluha kong tanong dito. Muli kong nasilayan ang nakakatakot nitong pangngisi. Mas concern ka pa sa kanila kumpara sa akin na ako itong sinugod nila sa sarili kong pamamahay.
Nakita mo naman sigurong ginawa sa akin ni Leonardo, hindi ba? Siya ang naunang namisikal kanina. At gumanti lang ako. Anong ibig mo sabihin, Guillermo? Nakikiusap ako. Kung ano man ang iniisip mong gawin sa kanila, huwag mo nang ituloy. Maawa ka sa kanila. Mga pinsa mo sila, hindi ba? Magkamag-anak kayo. Kaya dapat lang na hindi kayo mag-away-away. Nakikiusap kong bigkas dito. At sana, naisip nila yan noon bago nila ako pinaniwala na patay ka na, Victoria. Sana naisip nila yan bago sila sumugod dito sa bahay ko para kunin ka nila sa akin. Kilala mo naman ako, hindi ba? Ikaw na rin ang palaging nagsasabi sa akin noon na wala akong puso. Seryos nitong wika. Pagkatapos noon, galit nitong muling hinarap si Dr. Leonardo at hindi ko mapigilan na mapasigaw na bigla na lang nitong hampasin sa ulo gamit ang baril. Walang malay na bumagsak sa Bermuda grass si Dr. Leonardo habang nagsisigaw naman sa takot si Dr. Vida na dinaluhan nito. Guillermo, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Umiiyak na sigaw ni Vida kay Guillermo. Samantalang parang naupos na kandila naman ako napaupo sa Bermuda grass. Nakakatakot tong si Guillermo. Sa isang iglap muli ko na namang nasilayan kung gaano kasamang ugali nito. Nakikita ko na handa talaga tong pumatay. Wag lang ako mawalay sa paningin nito. Yes, tama ka Vida, demonyo ako. At kahit na alam niyang masama ugali ko, ang lakas pa rin ng loob niya na sumugod dito sa bahay ko para kunin si Victoria sa akin. Galit din ang sigaw ni Guillermo kay Vida. Hindi ko mapigilan na mapahagulol ng iyak. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit dumating na naman kami sa ganitong sitwasyon. Leonardo! Leonardo! Narinig kong sigaw ni Dr. Vida. Walang malay na bumagsak sa Bermuda grass si Leonardo dahil sa pinukpok ito sa ulo ni Guillermo kanina gamit ang baril. Akmang lalapit din sana ako sa nakahandusay na si Leonardo pero natigilan din ng hawakan ako ni Guillermo sa aking braso. At saan ka pupunta? Gusto mo bang wag nang magising si Leonardo? Puro na pagbabanta ang boses na wika nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Matalim ang mga titig na pinakawalan ko dito bago ako nagsalita. Walang hiya ka. Walang hiya ka talaga, Guillermo! Lumuluha kong sambit. Yes, walang hiya talaga ako, Victoria. At alam mo ba kung bakit? Dahil yan sa'yo. Dahil hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Alam mo, kung hindi ka sana nagtangka na umalis at pinapunta sila dito, hindi naman sana mangyayari to eh. Seryoso nitong sagot. Sukang-suka na talaga ako sa mga kataga na palagi nitong binibigkas. Ayaw daw ako nitong malayo, pero gumagawa naman to ng mga bagay na labis akong nasasaktan. Naalala ko na, nangako sa akin 5 years ago na kapag maisilang kong anak mo, pakakawalan mo na ako. Pero ano to? Bakit ayaw mo sumunod sa usapan? Galit kong tanong dito. Muli ako napatiti kay Leonardo nang marinig kong umungol ito. Bumalik ng ulirat nito na labis kong ipinagpasalamat. Dahil expired ng usapan natin noon, Victoria. Naalala mo bang ginawa mo? Nagpatihulog ka sa hagdan 5 years ago kaya muntik nang mapahamak ang mga anak ko. At kinuhang pagkakataon naman ng lintik na Leonardo na yan para maagaw ka niya sa akin. Galit na sigaw nito. Tumakong paningin nito kay Leonardo at nang makita nito na dahan-dahan na itong bumangon sa tulong na din ni Dr. Vida. Muli itong nilapitan ni Guillermo at malakas na sinipa. Sabay kami napasigaw ni Dr. Vida dahil sa matinding pagkagulat. Si Dr. Leonardo naman ay napadaing dahil sa sakit. No! Kaagad kong dinaluhan si Leonardo na lupaypay na muling natumba sa Bermuda grass. Kaya lang bago pa ako nakalapit, naramdaman kong paghaklit ng paghawak ni Guillermo sa braso ko. Hindi ka lalapit sa kanya. Simula ngayong araw, hindi ko nahayaan pa na muli mo silang makita. Bruno, Augusto, ipasok niyo si Victoria sa loob ng bahay. At huwag na huwag siyang palalabasin hanggat hindi ko sinasabi. Utos nito sa mga tauhan nito. Luhaan naman ako na pailing, lalo na nang hawakan ako ng 2 lalaki at pilit na hinihila papasok ng bahay. Si Guillermo naman, hawak na naman ito ang baril. Nakita ko muli nitong sinipa sa tagiliran si Leonardo habang pilit naman itong inaawat ni Dr. Vida. Bitawan niyo ko! Bitawan niyo, sabi ako eh! Galit kong wika. Pinilit kong magpumigla sa 2 tauhan ni Guillermo na may hawak sa akin pero walang panama ang lakas ko sa kanilang 2. Para lang akong isang papel na binitbit ng mga ito at bago pa kami makapasok ng bahay,
Tatlong sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Pakiramdam ko, biglang humintong pag-inog ng mundo. Lumingon ako pero huli ng lahat. Tuluyan na kaming nakapasok sa loob ng bahay at sinara na din ng dalawang lalaki ang pintuan. Si Dr. Leonardo! Si Dr. Leonardo! Mahina akong usal, para akong naupos na kandilang napasalampak sa malamig na sahig ng bahay. Hindi ko mapigilang mapahagulol ng iyak. Siisipin na baka may nangyari hindi maganda kay Dr. Leonardo. Shit, patay na yata pare. Narinig kong wika ng isa sa mga tauhan ni Guillermo. Wala sa sariling, napaangat ako ng tingin at direktang tumitig sa kanila. Nakatayo ang dalawa sa harapan mismo ng pintuan ng bahay at alam kong hindi ako papayagan ng mga ito na lumabas para i-check kung anong nangyayari. Noon pa man, kay Guillermo lang nakikinig ang mga taong ito. Naaalala ko na, sila din yung isa sa maraming mga tauhan na nakabantay palagi sa Hacienda Balboa sa tuwing lumalabas ako ng mansyon. Alam naman ko ano ugaling meron si boss. Ang lakas ng loob na sumugod. Yan tuloy, parang naghahanap lang ng kamatayan. Sagot din naman ng isa pa. Wala sa sariling napahawak ako sa aking bibig. Pakiramdam ko babaliktad ang sikmura ko at nasusuka ako. Kaya naman dali-dali akong tumayo at halos patakbong umakyat sa second floor ng bahay. Pagdating ng kwarto, diretso ko ng banyo at sumuka ng sumuka. Patuloy ako sa aking pagsuka habang tumutulong luha sa aking mga mata. Bigla din ako nakaramdam ng pamamanhid sa bukong katawan kasabay ng takot at pag-aalala na nararamdaman ko na sandaling ito. Si Leonardo, binaril ba siya ni Guillermo? Pero ano yung putok kanina? Para saan yun? Mariin kong naipikit ang aking mga mata, impit akong napaiyak. I hate you, Guillermo. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Hinding-hindi. Binigyan mo lang ako ng dahilan para mas lalo kitang kamuhian. Halos pasigaw kong sabit. Galit na galit kong inihampas ang aking kamay sa may lavatory at wala na rin akong pakialam pa kung masaktan man ako. Kasalanan ko, dapat pala umalis na lang ako na mag-isa. Dapat pala, hindi ko na dinamay pa sila Dr. Vida at Dr. Leonardo. Hindi sana sila napahama katulad sa nangyayari ngayon. Mali, sorry. Nagkamali na naman ako. Lumuluha kong sambit. Kung maibabalik ko lang sana ang oras, sana hindi ko na tinawagan pa si Dr. Vida. Sana naiwasan ang hindi magandang nangyari ngayong araw. Hindi ko na namalayan pa kung ilang oras ako nanatili dito sa loob ng banyo pero nang lumabas ako, halos magdikit ng talukap ng aking mga mata dahil sa pamamaga. Wala kasing hintong ginawa kong pag-iyak sa loob ng banyo eh. Hindi ko kasi tinigilan ang umiyak ng umiyak. Ang akala ko kasi, ang pag-iyak ay makakatulong para gumaan ang nararamdaman ng puso ko. Pero nagkamali ako. Mas lalo mabigat pala sa kalooban. And now, heto ako, tulalang naglalakad palabas ng banyo at diretso ng bintana para tignan kung anong nangyayari sa labas. Nasaan na sila? Kumusta na kaya sila Dr. Vida at Dr. Leonardo? Mahina kong usal mula sa aking kinatatayuan. Hindi ko na nakikita sila Guillermo, Dr. Vida at Dr. Leonardo sa labas. Malinis ng labas at ang tanging nakikita ko na lang ay mga gwardya na nagdagdagan yata ang bilang kagaya ng dati. Magiging bihag niya na naman ba ako? Magiging laruan niya na naman ba ako? Muli kong tanong sa aking sarili. Laglag ang balikat na naglakad ako patungo sa kama at naupo nang marinig ko ang sunod-sunod na katok ng pintuan ng kwarto. Sino yan? Bukas yan, pasok ka. Seryosong bigkas ko. Tinatamad akong tumayo para tingnan kung sinong nasa labas. Sa bagay, sino man naman kasing gaganahan sa sitwasyon ko ngayon. Ma'am, ready na po ang dinner ninyo. Si Manang, ang isa sa mga kasambahay. Dinner? Manang wala po kung ganang kumain. Seryosong sagot ko dito, hindi naman ito nakaimik. Si Guillermo nga pala, nasan siya? At saka, anong ginawa niya kina Dr. Leonardo at Dr. Vida? Seryosong tanong ko dito. Si Sir Guillermo po ba? Wala siya. Umalis po siya kasama nung babae at lalaki. Kung tatanungin niyo po ako kung saan sila nagpunta, baka po sa ospital. Seryosong sagot ito sa akin. Kaagad din namang nagsalubong ang kilay ko sa narinig. Hospital? Muli na naman ako nakaramdam ng kaba. Kung nasa hospital, ibig sabihin na puruhan talaga ni Guillermo si Leonardo. Hindi ko na naman mapigilan ng maluha na dali-dali ko namang pinunasan gamit ang aking palad. Ma'am, ibinilin po kayo ni Sir sa akin. Kapag hindi ko daw po kayo mapilit na kumain, magbalot-balot na daw po ako dahil si Santi na daw po ako. Maawa po kayo ma'am.
kailangan ko po ng trabahong ito kasi may sakit pong asawa ko. Sana kumain na po kayo. Naluluhan ng wika ni Manang sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Bakit ba kahiling nitong si Guillermo na mandamay ng ibang tao? Bakit ba napakasama ng ugali nito? Ang laki na nga ng pinagbago ng pag-ugali ni Guillermo. Hindi naman ito dating ganito eh. Nung una ko itong nakilala, napakabait nito. Maunawain at maalaga pero ngayon, tuluyan na ito naging masama. Ma'am, kailangan niyo pong kumain kahit na kaunti lang po. Muling wika ni Manang, pilit naman akong ngumiti dito habang dahan-dahan na tumatayo. Ayaw ko na may madami na namang ibang tao nang dahil sa akin. Mahirap na talagang kontrolin ang kaisipan ni Guillermo. Feeling ko nga nababaliw ng lalaking yun eh. Sige po, kakain na po ako. Seryosong sagot ko kay Mana. Naglakad na ako palabas ng pintuan ng kwarto nang bigla akong maalalang kambal. Tama, sila Via Marie at Gabriel Is nga pala. Kumusta na kaya sila? Kanina, grabe ang palahaw ng iyak ng dalawang bata noong palisa ko. Ngayon sobrang tahimik ng buong bahay. Manang, ang kambal nga po pala. Daanan na natin sila sa kwarto nila para makasabay na sila sa pagkain. Wika ko kay Manang. At akmang maglalakad na sana ako patungo sa kwarto nang matigilan ako. Bigla na lang kasi akong pinigilan ni Manang. Tulog na po sila, ma'am. Nakatulog ang kambal habang may bahid ng luwang mga mata nila, dulot ng matinding pag-iyak. Seryosong sagot nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik, parang gusto kong sabunutan ng sarili ko dahil sa mga narinig. Pakiramdam ko napakawalang kwenta kong tao. Ang mga ginawa kong desisyon ngayong araw ay maraming naapektuhan. Hindi lang sila Dr. Leonardo at Dr. Vida, kundi pati na rin ang dalawang bata. Feeling ko tuloy ngayon, ako talaga ang may pasimuno sa lahat ng mga kagaluhan ngayong araw eh. Nakapanlulumong nangyari guys. Ang paghahangad ni Victoria na maging malaya ay nauwi sa mas malalim na pagkabilanggo. Hindi lang sa loob ng bahay ni Guillermo, kundi sa guilt na nararamdaman niya para kina Dr. Leonardo at sa kanyang mga anak. Dito natin nakikita ang isang mapait na leksyon. Minsan sa ating pagtakas, may mga taong nadadamay na hindi natin inaasahan. Nakakaawa si Victoria. Dahil sa gitna ng kanyang pagbawi sa sarili, parang mas lalo siyang nilalamon ng madilim na mundo ni Guillermo. Pero tandaan ninyo, ang pagsubok na ito hindi katapusan. Ang bawat luha ni Victoria ay binhi ng isang mas matinding paghihiganti sa hinaharap. Sa tingin nyo, kakayanin ba ni Victoria na magpatuloy sa ilalim ng bubong ng taong sumira sa buhay ng mga taong mahal niya? At ang kambal, paano nila maintindihan ang mundo ng kanilang ama? Grabe, hindi ko na kayang hintayin ang susunod na part. Kung nasasaktan din kayo para kay Victoria, pindutin ang like button, mag-comment kayo ng inyong mga saloobin. Gusto ko kayong mabasa. Sa tingin ninyo, may pag-asa pa bang makawala ang ating bida? Ako ang inyong storyteller, si Miss Maria. Kapit lang, hanggang sa susunod nating kabanata.